So yun nga mga boss, meron lang ulit akong ibabahagi sa inyo na naging experience ko sa pagpapalipad ng isang drone. So again, hindi nga po pala ako isang professional drone pilot at isa lang din akong beginner. Kaya naman hindi talaga natin maiiwasan na magkamali. So para nga pala sa mga baguhan pa lang or sa mga hindi pa nakakaalam, makinig ka para hindi mo na maranasan yung naranasan ko sa pagpapalipad ng isang drone. So simple tips lang naman ito mga boss. So, iwasan natin na magpalipad or mag-take off sa mga mabubuhangin or maalikabok na lugar. So, malaki kasi yung posibilidad na mapasukan ng maliliit na bato yung ating motor or yung ating gimbal na magkukos para masira yung ating drone. So, yun na nga mga boss, to cut the long story short, yun na nga yung nangyari sa ating drone. So, napasukan nga siya ng mga maliliit na bato yung kanyang motor. Sa kadahilan ng nagkamali po tayo ng control. Yes po, nagkamali po tayo ng control na siyang naging dahilan para tumama ito sa mga dahon ng puno. Na siya rin pong naging dahilan para bumagsak ito sa buhanging parte ng lupa. At ayun na nga, doon na nga siya pinasok ng mga maliliit na bato. So, hindi kasi nagpatay yung kanyang motor, kaya pinatay ko na lang siya sa ating controller. And after nga pala noon is kinuha ko na yung ating drone and chinek ko na rin yung kanyang motor. At ayun na nga, napag-alaman ko na napakarami na nga mga maliliit na bato na nakasiksik sa kanyang motor. So, ayun na nga, ang ginawa ko rito is sinipanan ko muna siya para matanggal yung ibang mga maliliit na bato. And then, nilagyan ko nga rin pala ito ng WD-40 para dumulas ito bago ko pinaikot gamit ang aking mga kamay. And then, after nga pala nating malagyan lahat ng kanyang motor at mapaikot gamit ang ating mga kamay, tinesta na rin nga pala ito gamit ang ating RC or remote control. So, hindi nga lang pala namin yung nabidyohan mga boss, kaya hindi ko sa inyo mapakita kung paano ko siya ginawa. So, yun na nga mga boss, after nga natin itong matest yung kanyang motor, itrinay na nga rin natin itong paliparin. At sa awa naman ng Diyos, ayun nga, naging maayos naman yung kanyang lipad. So, yun na nga mga boss, para sa mga baguhan or sa mga hindi pa nakakaalam, palagi po nating tatandaan na huwag po tayo magpapalipad or magpapalanding sa mga mabubuhanging lugar. So, kung no choice naman mga boss at talagang mabuhangin dyan sa lugar ninyo, pwede naman tayo magpalipad ng hinahawakan ito. At pwede rin naman tayo magpalanding ng sinasalo na lang ito. So, yun na nga mga boss, after nating matest ng ating drone, tinabi na nga natin ito at i-charge ang kanyang mga batteries at ang kanyang RC. Kasi kinahaponan nga nun ay may balak kami na pumunta sa isa sa lugar na dinarayo dito sa amin para kumain at syempre magpalipad na rin ng drone para makita yung ganda at dahilan kung bakit ito dinarayo. So ayun na nga mga boss, to cut the long story short, naandito na nga kami sa Labo Bypass Road, which is ito na nga yung video na yon. At sa video nga po pala na ito, nangyari ang isang pangyayari na hindi talaga natin inaasahan. So nakampante na kasi ako na okay na yung drone natin since na-test ko na nga rin siya, napali pa rin. So ayan na nga mga boss, pinalipad na nga natin dito yung ating drone na si Ken. So Ken nga pala yung ipinangalan ta dito kasi wala lang, trip ko lang talaga siya na pangalanan. So ayan na nga mga boss, kung mapapansin nyo, naging maayos naman yung kanyang lipad sa una. At ito na nga pala ang kuha ng kanyang camera. So sa part nga pala na ito, naging maayos naman ang kanyang lipad. At wala namang naging problema. So napalayo pa nga natin ito ng bahagya and then napabalik pa nga natin ito. So ito na nga pala yung dahilan kung bakit dinarayo ang lugar na ito. So bukod kasi sa may mga magagandang view rito at sariwa ang hangin, marami nga rin nagtitinda dito ng iba't ibang pagkain. Nasa sobrang dami nga ng mapagpipilian mo, malilito ka na talaga kung alin ang bibilhin mo. So ayun na nga mga boss, dahil nga sa naging kampante na tayo, nag-enjoy na tayo sa pagpapalipad ng ating drone. At the same time, namamangha na rin tayo sa view na ating nakikita mula sa screen ng ating RC. So wala na talaga sa isip natin na baka magkaroon ng problema yung ating drone. So ayun na nga mga boss, kung mapapansin ninyo, hindi naman naglalag yung ating kuha. And then smooth naman siyang kontrolin. So yung sticker nga pala nito mga boss ay nakalagay sa ating RC at hindi sa mismong drone niya. Kaya naman masasabi kong okay siya. At sa satellite naman ito is naglalaro sa 27 to 29 satellite ang nasasagap niya. At dito nga pala sa part na ito, pina-atras ko siya. At dito rin sa part na ito, nangyari ang hindi talaga natin ine-expect na mangyari. So panoorin niyo mga boss hanggang dulo. So bigla po siyang nalaglag dyan mga boss. At the same time, nag-stop rin yung kanyang video. So buti na lang talaga mga boss at mababa lang yung palipad ta. At the same time, makapal po yung mga damo sa part na yan. Kaya naman walang naging problema sa drone natin. So liban nga lang pala doon sa una niyang naging problema. Ayan. So ang buong akala ko nga pala dyan mga boss, na-lost signal tayo. Pero pagtingin ko dun sa kanyang monitor is nasa 30 satellite siya. Tapos gumagana pa rin yung kanyang camera. Naka-stop nga lang. So yun nga mga boss, after ko siyang makuha, dun ko napag-alaman na mayroon pa palang natirang mga maliliit na bato sa kanyang motor. At yun na nga ang naging dahilan kaya biglang nag-stop ang kanyang mga motor. So sa next video ko na nga lang pala mga boss ipapakita sa inyo kung paano ko inayos yung kanyang mga motor.